Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Libra. Take only what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. Kung ikaw ay hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede ka magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Search mo na lang siya sa Facebook. And kung gusto ninyo, pwede nyo rin ako i-check sa TikTok, Unicorn Princess Tarot. Start na natin ng reading, guys. Sana mag-iwan ka ng comment, kahit po heart lang, smileys. Malaking bagay na po yun sa akin. Ano po? So, maraming salamat po. Start na natin. This is for the sign of Libra. Hindi ko to kukunin, guys. Masyado itong marami. Pero kukunin ko itong nauna or yung naiwan sa taas na naka-open. And you do have here the Two of Cups at the bottom of the deck. Okay. So, sa nakikita natin ngayon, you are actually a person na malakas ang iyong maybe spiritual knowledge, no? Maybe you are also very talented. Yung iba sa inyo, malakas ang iyong, nandun yung taste mo pagdating sa music, pagdating sa arts. You are the person na very creative. Yon ang nakikita natin sa'yo. And also, you are a person na malakas ang iyong confidence sa iyong sarili. And also, nakikita natin na kaya mong mag-inspire ng maraming tao, kaibigan, kung sino man, no? Nakikita natin that you are an inspiration para sa kanila. And I feel like sa ngayon, pagdating sa pakikipagrelasyon, I don't know, yung iba sa inyo pwedeng you are already in a relationship or maybe may naging karelasyon ka na or ikaw ay currently nasa isang relasyon pa. Ganun ang energy. But anyway, ang energy dito is that malaking pagbabago ang nangyayari sa'yo because might be mas importante sa'yo ngayon ang iyong sarili, kung paano mo pa mapapadevelop ang iyong sarili. At maybe if you are in a relationship, gusto mong i-inspire yung person mo para maging mas better pa na person. And I feel like tinatry mong hikayatin or itong person na ito is maging katulad mo kung paano ka mag-isip, kung paano ka kumilos. Maybe you're trying to inspire this person na baguhin niya yung sarili niya. Okay? To the point na may times na ikaw ay nagiging, sabihin na natin, self-centered and pwedeng makasarili, no? Pero maybe kasi ikaw yung tingin mong nasa tamang direction na bakit kailangan ikaw ang dapat masunod, kung bakit dapat ikaw ang gayahin, parang gano'n, kasi feeling mo ikaw yung nasa tama. And ito yung nagiging dahilan para magkaroon ng conflict sa inyo ng person na kakonect mo dito or karelasyon mo. But for what I can see here, ang iniisip mo lang naman kasi is yung mga material na bagay. Maybe kaya mo siya hinihikayat, it is because of material things na parang gusto mong ma-accomplish mo or ninyo, and maaaring hindi mo nakikita na ma-accomplish ninyo yon sa kung ano yung actions na ipinapakita niya sa'yo. Okay? So, kunin natin yung energy na person na kakonect mo, Libra. One last shuffle.
Okay. Queen of Pentacles is at the bottom of the deck. Meron tayo ditong the Chariot and the Ace of Wands. There's this is a new person energy. With the Ace of Wands, I feel like there's this soulmate na rushing towards you papunta sa'yo. And this could be a very stable person or maybe a person na magaling financially, kaya kanyang tapatan yung iyong energy pagdating sa money, pagdating sa career. I feel like this is, may high chance na this is a twin flame connection para sa iba. Pero, yeah, there's a beautiful soulmate connection sa inyong dalawa nitong person na to. And maybe yung isang tinutukoy natin dito is a different person. Maybe a person in the past or currently pwedeng may relationship pa. Pero, hindi ko nakikitang pantay or nagiging balance kung ano man yung meron ka, yung energy mo dito sa person na tinutukoy natin kanina dito. This could be person in the past. And then there's this new person na paparating papunta sa'yo. You do have here the Nine of Cups and Three of Pentacles. Bottom of the deck is the Moon. So, nakikita natin ang gusto mo lang naman is cooperation. Okay? Ang concentration mo is you want growth. Gusto mo ng growth. And gusto mo ng pakikipagtulungan. Kasi parang na-realize mo, parang lagi na lang ikaw yung bigay ng bigay. Ikaw na lang lagi yung, alam mo yon, yung parang, maybe you feel like your person is being dependent on you. So, lagi siya nakadepende sa'yo. So, gusto mo naman maging independent din siya. And, I feel like, for now, mas nagiging clear na sa'yo ang lahat. Sa kung ano yung emotion ng taong ito, nakakonect mo. Or might be yung tinutukoy nating past person, might be, you already know the truth about this person. Kung ano yung mga tinatago niya, kung ano yung pakiramdam niya para sa'yo, kung ano yung, kumbaga wala na siyang may tatago sa'yo This is the kind of energy na parang kahit anong isikreto niya, alam mo na. You know? And you just want changes pagdating sa career, financial, na usapin pagdating sa inyo nitong taong to. And let's talk about the new person. The King of Wands is at the bottom of the deck. May plano talaga tong person na to. The Three of Wands is here and the Two of Wands. May plano. And papalapit ito ng papalapit sa'yo. Like, you know, this is the Ace of Wands, the Two of Wands, the Three of Wands. So, kung may kita mo, it's an ascending order. 1, 2, and 3. So, papalapit yon. This person is coming and rushing towards you.
And pwedeng may mga bagay lang siyang kinokompleto at inaayos ngayon, pero buo na ang plano nitong person na ito. Na maybe there's this distance sa inyong dalawa na parang gusto niyang tapusin kasi nakikita niya ito as a major problem kung bakit nakikita niyang hindi nag-work out o hindi natatapos or hindi nabubuo yung connection ninyo kasi maaaring may distance na gusto niyang tanggalin para magtuloy-tuloy or maging mas mag-work out ang connection na ito. Yun, parang nakikita niya ang problema lang ay distansya. So, gagawa siya ng paraan na mawala itong distance na ito sa inyo. And I feel like meron na siyang mga connections kung paano matatapos or mawawala ito. So, what will happen in the future for you and this person? Sorry about the noise, guys. Medyo maingay po yung aking background. But anyway, hopefully maintindihan mo pa rin yung reading. What will happen in the near future for you? Wow, the Ten of Swords is here. You do have your Three of Cups and the Tower. Okay, the Nine of Swords is at the bottom of the deck. The Three of Swords is here. Wow, the Knight of Wands. I'm really, really sorry to say. Pero mamaya ko nababasahin yan. Kunin na rin natin yung energy ng person na ito. I'm talking about the new person, guys. Okay. You do have here the Four of Cups. The Emperor is here. The World and the Nine of Wands. There's this Knight of Wands, oh. And then there's this Two of Swords. I feel like in the future, someone here is going to live or end a situation. Lalo na with the Ten of Swords. Meron, and the Tower is also here. So, meron tayo ditong something na mag-e-end, like maybe a situation na maaaring magkakaroon ng shift or malaking pagbabago right after nitong ending na ito. And it is because you do have here Gemini energy. Maaaring kaya gagawin yung ending na yon, it is because mas hinahanapan na ng lalim, yung connection na maaaring meron sa inyo. I feel like this is a soulmate connection. Na with the Two of Swords, nakagawa na ng decision kung ano ang dapat gawin dito. I feel like hindi siya masyadong sure sa gagawin niya with the Four of Cups, but this person with the Knight of Wands might be going to leave a situation or aalis siya sa isang sitwasyon para magpakita or humarap sa'yo. But don't get me wrong, kasi pwedeng humarap siya sa'yo na hindi muna niya maipakita or sabihin yung kanyang intention, kung ano yung emotions niya para sa'yo. It's just that aayusin muna niya or tatapusin muna niya yung sitwasyon na dapat niyang tapusin bago siya magpakita sa'yo. And I can see a reconciliation sa inyong dalawa ng person na ito. And upon this pagkikita na ito, you do have here the Devil. Regarding the past person, nakakakita tayo dito ng parang wala siyang magagawa sa pagkikita na mangyayari sa inyo nitong new person na to. Like, this person will be there, nandun lang siya sa background, wala siyang magagawa. But I feel like itatry niya as much as possible na maging visible, na parang ipakita niya na, hoy, nandito pa ako. So the past person is hindi siya basta-basta mawawala. Dadating si new person, pero itong si past person nandyan pa siya. Okay? And parang papatunayan niya na parang andito pa ako. Hindi mo pwedeng kunin kung ano yung akin. May ganong energy. But I feel like this new person, wala siyang pakialam with the Knight of Cups. Kasi iniwan na rin naman niya yung mga dapat niyang iwanan dito. Tinapos na rin naman niya yung mga dapat niyang tapusin. So, etong person nito is, ang gusto niya lang mangyari is mag-take ng risk. Kahit hindi siya sigurado kung anong kakalabasan or anong mangyayari sa connection ninyo. Okay?
So, thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.